Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Impeachment, pero sumusubok pa rin. At mensahe nila kay Vice President, kung dati akala mo walang makakatalo sa'yo sa eleksyon, ngayon hindi. Ikaw ay kaya naming sirain. So, pero tingnan naman po natin dahil everything naman is pursuant to God's plan, no? Tingnan po natin kung anong plano ng Panginoon. Pero nakikita mo ba, attorney, na dapat na rin magsalita ang Pangulo ukol dito para mahinto na itong kontrobersya na ito dahil napakalayo pa ng presidential election. Ito na yung lumulutang election na agad. Ang daming problemang kinakaharap ng bansa ngayon. Alam ko mga kaibigan, maraming nagkaabang na magsalita ang ating mahal na Pangulo. Kahit ako mga kaibigan, nagkaabang din ako kung ano man ang masasabi niya sa mga nangyayari ngayon mga kaibigan sa kanyang mga kasama mga kaibigan. Ang Pangulo abala sa ibang bansa, pumupunta sa ibang bansa para mangalap ng pondo pang buhos dito sa Pilipinas. Well, tingin ko, yung pananahimik niya ay isang uri na rin ng pananalita. Pero iba naman ang pinag-uusapan, pagtatanggalin na yung kanyang kapartner sa politika na nangampanya sa kanya at nagbigay sa kanya para maging presidente. No? Masyado Napaisip din ako mga kaibigan na parang totoo rin ano. Ang pananahimik niya parang na rin na siya nagsasalita mga kaibigan na hindi natin alam. sila nagsasabi niyan mga kaibigan. Basta magabang na lang tayo kung ano man pwede nilang sabihin sa isa't isa mga kaibigan. Ito namang yung tinatalikuran ang kanyang pagsasama kay BP kung di siya magsasalita ngayon. So tingin ko, tinatry pa rin nila, sinusubukan, pinipil out kung anong sasabihin ni Presidente, pero ngayon pa lang tingin ko, sinabihan na yan in private, tumahimik ka na. Kung tama pagkakakilala ko kay BBM, pero pwede tayong magkamali. Well, kaya naman, talaga namang lalong tumindi pa ang paghanga ko kay BP, ha? Kasi kita mo, hindi naman siya kalaban, tinanggalan ng budget, anong ginawa ni BP Sara? Sige na nga, alang-alang sa pagkakaisa, alang-alang sa pagkakaroon ng isang malakas na republika, isasantabi ko na yan. Pero tao lang naman si BP Sara. Kahit anong sabihin nyo, masakit yung nangyari sa kanya. Na siya ay nagbigay na kay PBBM para maging presidente, kinampanya si PBBM sa Visayas at Mindanao kung saan napakalakas ni BP Sara. At ngayon, siya pa ngayon ang natanggalan ng budget. No? Nang sariling mga di umano'y kaalyado. Pero anong mga salitang sinasabi ni Inday Sara ngayon habang wala ang presidente? Siya'y umiikot sa mga lugar na nasalamtan ng bagyo at sa ngalan ng presidente, siya'y nagbibigay tulong. Hindi naman sa ngalan lang ni BP Sara Inday Duterte ang kanyang ginagawa. Kung hindi ako yung naririto dahil tinalaga ako bilang caretaker na ating presidente, ang gawain ko ay gawain ng presidente. Saan ka naman nakakita ng ganyang tao? Kung ako yan, ay nako, nasaan ka habang nagbabagyo, naglilindol, kung ano nang pinupuntahan mo. Di ba yan ang sinasabi ng mga parang Lenny Robredo mga kaibigan, yung string saltang yun mga kaibigan. Opposition. Pero siya hindi. Narito ako sa ngalan ng presidente, nagbibigay tulong, nakikidalamhati sa inyo sa panganahon ng pangangailangan dahil ako mismo naranasan ko yung malakas na lindol. Ibang klase mong leader na yan. Tsaka hindi kayo makakahanap ng ganyang leader. Yes. Attorney, marami. Mapapansin mo, sanay na sanay si Pangulo ukol dyan. Kumbaga parang walang pagbabalat kayo na pupunta doon for the sake. May halo ba? Di ba makikita mo yan sa gesture. Sa kanya talagang sanay na parang ina. Dahil alam ko na during mayor siya nung sa Davao City, talagang ganito na rin yung kanyang ginagawa every time na may mga pagtulong. At I'm sure meron siya kahit anong tulong na binibigay pero hindi siya nag-iiwan ng kanyang initials. Merong initial, OVP lang. OVP, Walang SD, no? Sabi nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung panahon na siya ay nagbibigay ng tulong, ayaw niyang ilagay talaga yung pangalan niya. Ang nilalagay niya, from the people, halimbawa, nung mayor siya, from the people of Davao. Diba? Galing naman talaga doon yung pera, di ba? Ito, galing. Ito nga, ako'y narito sa ngalan ng ating Presidente Bongbong Marcos. Kaya ako po, wag po kayo mag-alala. Kahit ano po mangyari, sumusunod ako sa aking leader. Hindi po natin tatargetin ng PBBM dahil naniniwala pa rin kami na tuloy pa rin po ang pagkakaisa ni PBBM at ni BP Inday Sara Duterte. Totoo po, mas malapit ako kay BP Sara. Bakit naman hindi? Palagi akong kinakausap ni Inday Sara. Ito naman si Presidente. Halos 6 na buwan ko nang hindi nakakausap, no? Pero ganun pa man din po,
dahil ninanais pa rin ng ating VP Sara ang pagkakaisa, hindi po natin tataluhin ang Presidente PBBM. Isang issue lang po kami, kumbaga hindi nag-agree doon sa boto natin na abstain sa UN dahil alam naman natin po ngayon, halos lahat na ng bansa ng daigdig, kasama na po pinakamalakas na aliado ng Israel, ay humihingi na ng humanitarian post na hindi naman po pinakikinggan ng Israel. So what? Sa tingin nyo, that's a technicality. Kayo dyan, ang hihilig nyo sabihin, nakatakas dahil sa technicality, tapos gagamitin nyo ngayon yan. That's not a technicality. It will not affect it. As a PINA, ang kailangan lang is sufficiently identified yung tao. Kahit mali-mali, kahit John Doe nga, kung madidescribe yung tao enough na yun. Kahit nga walang pangalan yan, basta sufficiently described. Huwag kayong maghanap ng loophole na ganyan. Kayang-kayang harapin ni Pangulo yan. Dating Pangulo. Mas okay na walang masyadong politiko na magdala kay VP Inday para wala siyang utang na loob kahit kanino like PRD. Sabi ni Patrick Calvo, power and money versus political will and love of country, who will win? Sabi ni Just Relax, botante po ang naghahalal at nagpapanalo, hindi ang mga kakampi sa Kongreso o sa Senado. Sabi ni Gibbs, sabi ni FPRD kagabi sa subpoena niya, sana all. Salamat kay Mayamang Paul. Sabi niya, Duterte said the new Marcos with no money but billions of principle. Kaloka kayo. Sino si France na NPA sa Kamara at sino naman si Rodrigo Roa? R. Duterte. Hindi, may Roa na. Nag-R ka pa. Ma'am, the way things are going, I think we might as well call the House of Representatives as the Makabayan Congress. Sabi ni Victor Corpus, Amy Marcos supported PRD. Yan, sabi ni Bautista, pag nanalo si VP, lipat uli yung mga yan sa partido niya. Sinabi mo. They have money, power, and foreign power support, but they can't count out the real power of the people. Ma'am Maria, says tinawanan nga lang ni Tatay Digong, hindi daw siya yung nasa subpoena. Alam naman yan, he's just being sarcastic, but he knows na as long as sufficiently identifiable, prosecutor yan, alam niya yan, front and back, kahit nakapikit. That's why he's just being sarcastic. Sabi ni Ma'am Teresa Sangala, thank you Ma'am Teresa Sanggalang sa inyong super sticker. Tayong bayan ang kawawa sa totoo lang sa ginagawa ng mga Marcos. Sabi ni Ma'am Maldita, sa panahon ni PRD, nabigyan tayo ng importansya na ordinaryong Pilipino. Tayo yung priority na politiko na naman ang sasambahin natin. Well, gusto niyo po bang bumalik? Sa tingin niyo, di ba, kaya ba natin bumalik sa bad old days na yan? I think not. I think na naranasan na natin, nakatikim na tayo ng ganun Nakatikim na tayo ng tao na damdam mo na he's on your side. Diba, kabalik pa ba tayo sa dati? Hindi na, we will not be happy with this system. And ang problema is that these politicians, they're playing with fire. Yan, they cannot. Kaya nga, itong nakikita ko napansin niyo na purong ayuda ang solusyon sa lahat halos ng mga problema. Hala, may problema sa transport, ayudahan ang mga driver. Hala, may problema sa presyo ng bigas, ayudahan ang farmers. Hala, may problema sa sa pagbenta ng bigas, ayudahan ang mga retailers. Ano yung ayuda na yan? Sa tingin niyo, sinong maaalala nila pag inabot yan ng politiko? Courtesy of local politician A and national politician B. Yan. It's a bribe, okay? It's not a solution, but it's as if it is a bribe. Not saying it's an actual bribe in the criminal sense of the word. No, it's not. Pero parang ganun, di ba? It's a handout. Parang pag binigay, alam mo naman tayo, mahilig tayo sa libro. Binigyan ako ng ganito. Maalala, tatak na sa isip. Ayuda. Yeah. Ang mga ayuda, walang solusyon. Hindi po yan solusyon. It doesn't address the problem. Parang mga kaibigan, si Boy 10K, di natin makalimutan. Pag-usapang ayuda, Boy 10K, kamusta na? Pero yung tao, masaya ako. Yan ay assuming na may umabot dun sa taong bayan. Paano kung dumikit yun dun sa nagbibigay? Why was some power of the purse of legislative branch lineated to that? No, it was not. Lineated? What do you mean by lineated? Tagalogin nyo po para naintindihan natin. Lahat ng nangyayari ngayon may dahilan. Dapat lang tayo matuto na talaga. Crucial ang 2025 elections. True. Sabi ni JJ Kojima, tao versus politicians, tao will win. Yes, but I don't also want us to be kampante. Parati natin, we're comforting ourselves. Hindi. Kaya natin yan. Kaya natin i-rescue si VP Inday. Teka, hard talk lang muna. Real talk. Ito ang pagkadihado ni VP Inday ngayon. We have to work double time. What do you mean delineated? It's not delineated. What are you talking about? It is not delineated to the executive. That is not an argument. That's not even a fact. Kasalanan ni VP Sara, matigas ang ulo niya, sinabi ng mga ng tatay niya na etc. Alam niyo, sa totoo lang, blaming the VP for this it doesn't do anything anymore. Kung alam na natin what went wrong,
Okay, there's some bad choices that were made. There's some and some messaging that isn't clear. Okay na tayo dyan. We know that. We know what went wrong. What do we do next? I don't think blaming the vice president is going to help us win. Kasi sa totoo lang, we have to hold her up. Bakit mo gagawin yung trabaho ng kabila? Diba? May kalaban tayo. Bakit mo gagawin yung trabaho ng kalaban and blame the VP? Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. G, peace out.